Magandang araw. Patuloy-tuloy lang tayo sa pagre-refill ng ating tindahan. Nababawasan at nadadagdagan ulit sa ating pamimili. Pagising sa umaga, simula na ang ating araw sa pagpapasalamat at pagdarasal para sa maayos at maraming benta at kita, malusog at malakas na pangangatawan, magaan at matalas na pag-iisip, isa sa ating puhunan sa paghahanap buhay dito sa ating sari-sari store. Sinasabi ng iba na ang pagsasari-sari store is a scam. Dahil daw pag namuhunan tayo, cash, kailangan natin maglabas ng pera para may maitinda. Kahit na sabihin pa natin na napalaki at naparami natin ang mga stocks natin. Di tulad ng sa mga grocery na sila ang binabagsakan ng mga stocks, paninda or items or produkto na hindi sila maglalabas ng pera at napapaikot nila ito na walang puhunan. At hindi sila ang magsushoulder sa mga expired, ipupull out kapag BO at expired ng mga distributor or supplier nila. Di tulad natin na sa sari-sari store, kapag nabili or na-purchase na natin yung produkto, kung BO or sira, madalas hindi na natin pwedeng papalitan or ibalik. At pag expired na, hindi na rin pwedeng sa uli. Bawas na naman yun sa kita natin, di ba? Pero para sa akin, mas scam ang ipagkakatiwala mo ang pera mo sa iba. Kahit na sa akala mo na mapagkakatiwalaan mo pa yan, iba pa rin ang nakikita mo at nahahawakan mo ang sarili mong negosyo. Huwag tayong maglaan ng oras para sa mga scammer, lalo na sa mga pinaghirapan mo. Huwag kang manghinayang sa negosyong naiisip mo at hawak mo at kontrol mo, tulad ng sa sari-sari store. Nasa sayo kung paano mo mapapalago at kung paano ka makakapundar someday ng mga properties na makakatulong din sa kabuhayan at magpapagaan sa'yo. Pakatandaan natin na pinaghirapan natin bawat sentimo na pera natin. Kaya huwag natin ipapasok sa isip natin na mag-invest sa mga ibang tao. Kahit na sobrang pinagkakatiwalaan man natin sila. At yung iba, sobrang galing man magsalita, matakot na tayo. Gusto niyang kunin pinaghirapan mo. Ipapakita niya na umasenso siya dahil sa pag-invest din niya na sinalihan niya. Malaking mali na pag-iisip na pag nag-invest sa kanila, sitting pretty na lang tayo. Hindi totoo yan. Hindi mo hawak isip nila. Pera yan. Lalabas ang tunay nilang pagkatao na hindi mo inaasahan na kapag hawak na nila yung perang pinagkatiwala mo sa kanila. Iniisip natin ang mas magaan na paraan para kumita, pero mali. Sariling negosyo ang magpapaunlad at tutulong sa'yo. Sa ngayon, di pa tayo tulad ng mga katulad sa mga sistema ng mga negosyong grocery. Tiyagaan at lagyan ng tamang goal. Bariya man sa tingin ng iba, pag pinagsama-sama sa tamang pagtatabi o pag-iipon at sa tamang panahon, makikita natin ang ating pinaghirapan na may magandang mararating. Huwag na huwag mang-engganyo sa ganyang mga invest sa kanila. Huwag tayong mapapagod o magsasawang kumilos para sa ating negosyo. Ganito ang ginagawa kong pagtatabi para sa credit card every other day mula sa kita sa sari-sari store. Pag every other day ako nagtatabi ng kita para sa monthly obligation, yung kita naman para sa araw na yon ay gagamitin pambili para sa mga hindi pwedeng i-credit card. Yung kailangan ay cash ang ipapambili, tulad sa bilihan ko ng mga egg, tuyo, frozen foods, sigarilyo, mga soft drinks, mga serbesa.
Lahat ng maaring bilhin sa grocery na mura hangga't maaari sa credit card basta nasa-settle ko yung pambayad na yung monthly para sa due date. Mas okay kung before due date kumpleto na. Yung unang pag-umpisa namin sa pagtitinda, cash muna lahat ng items na pinamili namin para dito sa store. Hinintay namin yung cut off ng bayaran ng credit card para pag namili kami 1 month ang plaso bago yung due date namin. Mahaba-haba pa yung time namin para sa bayaran. Kumbaga mapapaikot pa namin within 1 month yung mga paninda. Pag kumita sa isang araw, pamimili ko muna at kinabukasan naman magtatabi. Hindi ako nag-aalala sa pagbabayad pagdating ng bayaran kasi araw-araw tayo nagtitinda at kumikita. May income at sigurado na may tatabi. Maraming salamat sa mga nagbigay ng chocolates. Ano itong dinaklas? I-flex ko lang itong bubong namin dun sa dating store pa namin galing na puro kalawang at mga butas. Ginawa na lang namin ng paraan at pwede pa. Ginupitan ng yung bahagi na mabutas dahil sa kalawang. Pinuntirahan at ginawa namin dalongdong sa likod ng tindahan. Year 2024 after Christmas at New Year, refill para sa mga paninda natin dito sa store. Patuloy na pagpapaikot. Halos mga 2 months nang una tayong mag-open, November 2023. Lahat ng mga bagong pag-grocery natin, mga bagong items, mga naubos na mga toothbrush, mga chichirya, mga delata, mga pansit canton, mga Payless Big, mga naubusan na tayo ng mga foil na ginamit ng mga nag-barbecue or nag-ihaw, nagluto ng New Year at Pasko. Mga panibagong gifts na pagbigay namin, mga Wrigley, Gatorade, mga Mogo, mga pineapple can, mga chichirya, groceries na mga naubos. Luna, flex ko lang si Luna. Ang ating makulit na si Luna. Luna. Mabuhay tayong lahat. Bagong taon, bagong pag-asa. Huwag tayong magsawa at patuloy lang sa pagnegosyo, pagdarasal at pagtatabi para sa ating goal.